Bagong 3-team trade proposal na lumabas, maaring baguhin ang landas ng Warriors. Steve Kerr inamin ang susunod na mangyayari sa Golden State at problema ng Warriors noong nakaraang season mauulit lang ngayong paparating na season. Mga idol, mukhang may isang trade proposal na pwedeng tuluyang magbago sa Golden State Warriors matapos ang isang offseason na puno ng rumors pero walang naging malaking blockbuster move. Isang bagong 3-team trade proposal ang naglalagay sa Warriors sa isang aggressive win-now move para kay Stephen Curry. At hindi lang isang player ang matatanggap ng Golden State. Sa proposal na ito, makukuha nila sina Zach LaVine, Malik Monk at Daniel Gafford. Pero kapalit nito, kailangan nilang bitawan ng ilang importanteng players at future assets. Kaya ang malaking tanong, worth it ba para sa Warriors na isugal ang kanilang depth para bigyan si Curry ng mas maraming scoring help? Ganito ang magiging trade. Golden State Warriors receive Zach LaVine, Malik Monk, Daniel Gafford. Sacramento Kings receive Jimmy Butler, Brandon Podziemski, Guy Santos, Will Richard. Dallas Mavericks receive Moses Moody, DeAnthony Melton, 2030 second round pick, 2031 second round pick, 2033 second round pick. Napakalaking trade ito para sa tatlong teams. Pero malinaw na ang Warriors ang pinaka-aggressive sa deal dahil halos isinusuko nila ang kanilang young rotation depth para sa isang bagay. Mas malakas na roster sa paligid ni Stephen Curry. Siyempre, si Zach LaVine ang headline player ng deal. May $48.9 million player option siya para sa 2026-27 season at kung matuloy ang trade, magiging malaking offensive weapon siya para sa Warriors. Nung nakaraang season, nagtala si LaVine ng 19.2 points per game, 2.8 rebounds, 2.3 assists, 47.9% field goal shooting, 39% three-point shooting, 80.0% free throw shooting, at ang pinaka-importanting bagay, scoring. Ito ang matagal ng kailangan ng Warriors. Kapag naka-double team si Curry, kailangan nila ng player na kayang gumawa ng sariling tira at kayang gawin yon ni LaVine. May shooting siya, may athleticism, may ability na umatake sa closeout, at kaya rin niyang gumawa ng sariling shot kapag natapos na ang offensive action. Pero hindi lang si LaVine ang malaking addition. Kasama rin sa proposal si Malik Monk at maaring mas mahalaga siya kaysa sa iniisip ng iba. Noong nakaraang season, nag-average siya ng 12.5 points, 3.0 assists, 1.9 rebounds, 39.5% mula sa 3-point range, at ginawa niya yon sa average na 22 minutes per game. Ang role niya sa Warriors, 6th-man scorer. Hindi na kailangang pilitin ni Kerr si Brandon Podziemski o DeAnthony Melton na gumawa ng offense na hindi naman natural sa kanila. Kapag nagpapahinga si Curry, maaari si Monk ang maging primary offensive creator. At kapag mainit ang shooting niya, pwede niyang baguhin ang isang laro. At pagkatapos ng dalawang guards, makukuha rin ng Warriors ang isang malaking kailangan nila, Daniel Gafford. Noong nakaraang season, nagtala siya ng 9.5 points, 6.9 rebounds, 1.3 blocks, 65.5% shooting, sa loob lamang ng 21.7 minutes per game. Hindi siya superstar, pero hindi yun ang kailangan ng Warriors. Kailangan nila ng athletic big na kayang mag-screen, mag-roll, mag-rebound at mag-protect ng rim. At yun mismo ang kayang ibigay ni Gafford. Dito magiging kontrobersyal ang trade dahil hindi mura ang package. Mawawala sa Golden State sina Jimmy Butler, Brandon Podziemski, Moses Moody, DeAnthony Melton, Guy Santos, Will Richard at may kasama pang future second round picks. Malaking halaga yon, lalo na si Podziemski na isa sa mga young players na maaaring maging bahagi ng future ng Warriors. At ngayon, ayon kay Monty Poole ng NBC Sports, maaaring tinitingnan ng Warriors ang paparating na 2026-27 season bilang isang gap year. Ibig sabihin, sa halip na gumawa ng malaking blockbuster move para palakasin ang roster sa paligid ni Curry, maaaring mas piliin nilang mag-develop ng kanilang young players, panatilihin ang flexibility, at hintayin ang tamang pagkakataon sa future. Sa unang tingin, mukhang reasonable ang strategy. Pero may isang malaking problema. Nandyan pa si Stephen Curry. Hindi na 28 o 30 years old si Steph. Nasa 38 years old na siya. At kahit ganoon na ang kanyang edad, nakakagawa pa rin siya ng production na pang all-NBA level. Pero hindi forever ang window na yon. Maaring mayroon na lang siyang ilang seasons kung saan kaya pa niyang maging number 1 option ng isang championship team. Kaya bawat season ngayon ay mahalaga. Hindi na pwedeng sabihin, next year na lang. Dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari kay Curry pagdating ng susunod na season. Isipin natin ang situation. May 4 ng championship si Curry. Nanalo na siya ng Finals MVP, naging MVP, naging face ng Warriors franchise. Pero malinaw na gusto pa rin niyang manalo. At kung ang Warriors mismo ang magsasabing,
This season, development muna. Ano ang ibig sabihin nito para kay Steph? Na kailangan niyang maghintay ulit. At sa edad na 38, maaaring hindi na sapat ang oras para maghintay. Hindi rin magiging normal ang simula ng Warriors ngayong season. Si Jimmy Butler ay recovering mula sa ACL injury. Si Moses Moody ay may serious knee injury. At marami sa kanilang key players ay kailangan maging healthy bago natin makita kung gaano talaga kalakas ang roster. Kaya understandable kung bakit ayaw nilang gumawa agad ng panic trade. Pero ibang bagay ang pagiging maingat at ibang bagay ang sadyang tanggapin na magiging gap year ang season. Mas nagiging complicated ang situation dahil nasa final year ng kanyang current contract si Stephen Curry. At kahit may mutual interest sa isang extension, hindi dapat i-take for granted ng Warriors na mananatili siya forever. Maraming beses na sinabi ni Curry na gusto niyang maging Warrior for life. Pero sa NBA, mabilis magbago ang lahat. Kung patuloy na hindi nagiging contender ang Warriors, darating ang punto na kailangan niyang tanungin ang sarili niya. Gusto ko bang manatili o gusto ko pa bang magkaroon ng chance para sa isa pang championship? Ito ang pinakamahalagang bagay. Hindi pa dapat tratuhin ng Warriors ang current situation na parang post-Curry era na. Dahil si Curry ay hindi pa tapos. Kapag healthy siya, isa pa rin siya sa pinakamalaking offensive weapon sa National Basketball Association. Kaya ang priority dapat ay paano natin mapapalakas ang team habang kaya pa ni Curry. Hindi, paano tayo maghahanda para sa buhay pagkatapos ni Curry? At least, hindi pa dapat iyon ang number one priority. Pero para maging fair sa organization, may dahilan kung bakit nila ginagawa ito. Hindi nila gustong ibigay ang lahat ng future assets para sa isang player na maaaring hindi mag-fit sa long-term plan. Ayaw nilang maubusan ng first-round picks. Ayaw nilang magkaroon ng malalaking contracts na magiging problema pagkatapos mag-retire ni Curry. At gusto nilang magkaroon ng flexibility para sa susunod na superstar. Kung wala si Curry sa equation, magandang strategy iyon. Pero nandyan pa si Steph at iyon ang dahilan kung bakit nagiging controversial ang approach na ito. Sa puntong ito, parang may dalawang direksyon ang Warriors. Option 1, mag-protect ng future assets, develop the young players, maghintay ng mas malaking opportunity, at tanggapin na maaaring play-in team ulit sila. Option 2, mag-all-in habang nandyan pa si Curry, gamitin ang ilang future assets, maghanap ng legitimate second or third star, at subukang gumawa ng isang final championship push. Parehong may risk, pero ang malaking difference, sa option 1, oras ang kalaban nila. Kung totoong tinitingnan ng Warriors ang 2026-27 bilang isang gap year, maaaring ito ang maging isa sa pinakamalaking pagkakamali ng franchise. Hindi dahil mali ang pag-iisip tungkol sa future, kundi dahil nandiyan pa si Stephen Curry. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at click ang notification bell. Peace out!